natin doon sa nawalang last week. President, paki-take note naman nito. Ano kasi baka merong ibang faculty din na mag-makeup sa inyo. So pa-inform na na meron na kayong makeup class ng April, kailan ba to? April 8, Monday, next week pala. 10 to 1. 10 to 1, so I love siya. Hindi ko na kasi maalala kung nabanggit ko na sa inyo. I-love, last time kasi ay si ACS. Pero napakiusapan ko ang Sir Gio kasi exam lang naman yung kanila. I-love yung atin. So pumayag naman ang sir, ay i-love na tayo. 10 to 1. So ibig sabihin, parang nabanggit ko na nga ata to, no? Parang nasabi ko ata na mag-lunch na kayo ng 9 to 10 or kung kaya ay 1 mag-lunch. Kasi may klase pa kayo ng 7 to 10, 7 to 9. Sige. Tapos yung Wednesday natin, 'di ba holiday daw nga siya. So supposedly lecture pa din ba dapat tayo dun? Oo, kasi ang lab dapat natin Friday. Kaso may charter day nga daw, wala na namang klase. Bahala na kung i-makeup ko pa yung Wednesday o hindi na kasi ang alam ko lecture din nga ata siya. Ang mahalaga kasi yung lab So bahala na. Basta yung Monday natin ang mahalaga. Yun nga ba 205? Oo. Ito nga yung 205 na makeup class. Wait lang. Dapat pala, so sa Monday, magpapapirma pala akong acknowledgement kasi makikita-kita tayo. Sige. Okay, so present ko na yung PowerPoint. We will discuss Module 5. Pa-inform ako sa GC natin pag ako ay nag-lag choppy or nawala. Baka masyado akong kampante na nakalan pero wala na pala talagang internet. Dala. Pwede ko ma'am kayong bigyan pa ng isang cord. Ang problema yung saksakan. May hindi ko alam kung alin pa ang pwedeng alisin. Parang ako so far na isang beses mo ko na-disconnect. Pagka-klase this week. Yun nga palang yung may utang nga pala akong sa inyo, yung sa ating chapter 4. So, kinonfirm ko kina sir. Tapos, dinouble confirm ko pa dun sa isa pang faculty. Magkaiba sila ng sagot. Napakahusay. Halo nang sumabog ang work measurement. So, nalaman ko na ito pala daw ay given sadya, ating letter E, ating marginal error. Given daw siya. Toto, yan. Yung marginal error, yung tinutukoy daw ditong 1/2 minute of the sample mean, ito na daw mismo yun. Yung marginal error natin is 0.5. So sabi ko, di mapapagulo lang ito. Yung itong term na yan. Kasi kung kahit sino sana mag-check niya, half nung 6 ang titingnan, di ba? So, given daw siya, itong si marginal error. Okay? So, nakadepende na lang sa given kung ano yung gagamitin din nating formula. So, nag-upload ako ng bagong module. So, kung ang na-download nyo dito is may formula pa ng marginal error. Tinanggal ko na siya. Okay, tinanggal ko na siya para hindi din nakakalito. So, given daw itong si marginal error.
Okay? So yan, wala na akong utang sa inyo. Alam ko O5 sa O5 ata ako may utang dyan. Pero i-correct ko na lang din sa other section. At kahit sila ay magkaiba ng sagot. Ano ga iyon? Okay, so proceed tayo kay Module 5. More on, i-compute na natin ngayon si standard time. Ano? Standard time na tayo. And nga pala, kung ang gagawin ko kasi, hindi ko na babasahin bawat isa talaga yung magiging, yung nasa PowerPoint. So, i-discuss ko na lang dyan is yung mahahalagang portion. Tapos, ibibigay ko na yung pagbabasa sa inyo kapag na-upload ko na yung Google Class, yung PowerPoint sa Google Classroom, okay? So, ang magiging discussion ko na lang sa kanya is yung important parts, okay? So, standard time calculation. So, sobrang napakahalaga na makuha natin si standard time ng mga process, okay? So, kahapon doon sa discuss natin, nakita nyo kung bakit or kung ano yung effect kapag nakuha natin si standard time. So sabi dyan, it can be used to set standards of machine utilization and labor performance. Hindi lang sa machine, kasama na din yung, syempre, malimit naman kasi labor performance, pang tao. Tao ang malimit na ating ini-study din. So our objectives, wait, ang bagal. Understand the basic concepts of performance rating, normal time, and standard time. Yan, meron pa kayo makikita dyan na normal time. Iba pa si normal time, kay observed time, at saka kay standard time. So, define the possible factors affecting the performance of workers. So, ano ba yung mga nakaka-apekto sa isang employee, sa isang workers with regard sa pagtatrabaho niya. So, determine the different types of allowances. Ano ba yung mga allowance na dapat ibinibigay natin sa operator? Okay? Kasi hindi naman siya 8 hours or 100% na kaya niyang trabahuhin yung trabaho. So, may mga allowances na tayong ibinibigay. So, compute observed time, normal time, and standard time. So, yan yung i-compute natin sa dulo. So, ito yung step-by-step process kung paano tayo magta-time study. So, ito yung na-actual nyo siya, pero meron tayong mga step dyan na hindi nagawa. Okay? So, magagawa din natin yan sa ating mga parating na lab. So, una, balikan natin. So, we need to define the objective of the study. So, this involves statement of the use of the result, the precision desired, and the required level of confidence in the estimated time standards. Kalimitan, lalo na sa ating lab, hindi parang default ng ginagawa natin na 95% significant at saka 5% error. Ganyan ang ating ginagawa. Or tayo din yung nagbibigay ng, kumbaga nakaset na ganito yung rating, ganito yung speed. Kasi kalimitan naman, nababago lang siya sa problem. Pero pag halimbawa sa lab natin, dinidepende na lang natin sa ibinibigay halimbawa ng prof. So, kailangan din natin i-define kung ano ba yung objective, bakit ba natin i-study. Then, analyze the operation to determine whether standard method and conditions exist and whether the operator is properly trained. So, if need is felt for method study or further training of operator, the same way may be completed before starting the time study. So, aalamin din naman natin kung yung oobserbahan ba natin ay properly trained din. Kasi baka hindi pa naman talaga siya
yung naka-assign doon, hindi pa talaga siya, hindi pa niya sa ulo yung process niya. So, baliwala yung pag-i-study natin. Ano? So, kailangan din natin munang malaman yan. Then step 3 is select operator to be studied if there is more than one operator doing the same task. So, pwede nating piliin, pero yan ay nakadepende pa din kung bakit ba natin i-study ang isang operator. Ano? Record information about the standard method, operation, operator, product, equipment, and quality and conditions. So, yung important information na dapat nating kukunin natin. Then, step 5, divide the operation into reasonably small elements. So, pag alam na natin yung process, di-divide na natin into elements. Ano kasi by elements yung ating pag-time study. Step 6, so time the operator for each of the elements, record the data for a few numbers of cycles, use the data to estimate the total numbers of observations to be taken. Yan. So, para makuha natin yung observed time, isasummation lang natin yung nakuha natin OT, i-divide lang sa number of cycles. Yun na yung ating OT na gagamitin para makompute ngayon si normal time. Ano? So, kung babalikan natin, tayo, open natin yung pero sa next week na po natin nakakulit po sa block design. Sabi niyo, ay, diba sa one way, ma'am, may nabakit kayo na one way? Open lang natin yung time study form. So, block design na yun, tinutukol pa sa one way, kasi sa two-factor. Habang nag-o-open siya, yung step 7 natin, collect and record the date of required number of cycles by timing and rating the operator. So, yung pagta-time study na natin. Ano? So step 8, for each element, calculate the representative watch time, multiply it by the rating factor to get normal time. So, yung watch time, kailangan muna natin siya in-convert or kunin para lumabas yung ating OT. Ano? So, para makompute natin si normal time, kailangan natin i-multiply si observed time times rating factor. Siya ay i-discuss pa natin kung paano saan nakukuha itong si rating factor. Ano? So, doon sa ating time study form, tagal ng time study form. And for another example, that is the mole percentage for the amount that is material that was clean. Or say, for example, the mileage travel, if several brands of gas will be used in driving, or say, for example, the amount of stay that will be removed if you'll be using different brand of detergent. So, yun po yung ating discuss tayo. Yun po yung unit na ating mini-measure or yung ating subject of interest. So, for example, here, the mechanical experiment, we'd like to vary simultaneous reaction pressure and reaction time. So, pressure is A, factor, reaction times B, and study the effect in the yield, and the yield will be your Y. Yan. So, kung babalikan natin ang ating time study form, so kapag continue, so sa watch time natin ilalagay para makuha si observed time, ima-minus natin per element. Ano? So, kung may data na, naglalag na. Moisture, say you have factor A. Wait lang. A as your type of flour, or kind of flour, proper. So type of flour, say for example, Gusto na magbakasyon ng laptop ko. Kasi super long weekend daw. So kapag meron na tayo ng data ng observed time at kunwari 5 cycles yung atin, ano, may mapapansin niya meron pang column ng rating, may column ng normal time. Okay? So para makuha daw natin si normal time, which is i-discuss na natin later, kailangan daw natin i-multiply si observed time kay rating. Okay? Yun yung magiging formula.
So mamaya na natin siya ididetalye pa kung saan nang gagaling itong rating na to. Yun Ano? lang ang gamitin yun. Anyway, it's still a type of God. Tapos, yun kaya yung mas okay, tingin ko mas. So sabi dyan, at the normal time of the various elements to obtain the normal time for the whole operation. So ibig sabihin, para makuha din yung normal time, pag na ito kasing observed time na ito, meron kasing problem kayong may encounter. Meron kayong problem na may encounter na kukunin muna yung observed time or normal time per element. Pag nakuha nyo ng ang normal time per element, isasummation nyo siya para lang makuha yung normal time na gagamitin natin sa standard time. Ano? So, step 9, pag nalagyan na natin siya ng normal time, so determine allowances for various delays from the company's policy book or by conducting an independent study. So, dito sa time study form natin, lalagyan na natin siya ng allowances. Kapag na-compute natin si normal time, yan, meron na tayong data ng lahat ng yan. Lalagyan naman natin ngayon ng allowances. Okay? So, nakadepende, which is di-discuss pa natin mamaya, kung ano yung mga nakikita nyong allowances, then isasum up lang natin yan. Yun yung magiging total allowance. Then step 10, determine standard time by adding allowances to the normal time of operation. So, ang formula natin ng standard time is normal plus allowances. Yung allowances na to, ipapakita pa din natin mamaya kung paano kinukuha si allowances. Ano, term lang siya, pero yung final formula is mamaya nyo pa makikita. Okay? So, bago kayo umabot kay standard time, para makompute natin siya at malagay dito, kailangan muna natin makompute si normal time plus si allowances. Ano? So, yan yung ating 10 step para makapaggawa ng time study. Okay? Ano siya? Parang preview. Preview eh. So, punta tayo dun sa performance rating. Yan. Ito yung nandito sa ating R. Ano? Yan. Yan yung i-discuss natin ngayon. Okay? So, sabi dyan, rating is the assessment of the worker's rate of working relative to the observers. Ano ba yan? Relative to the observer's concept of the rate corresponding to the standard pace. Okay? So it is a comparison of rate of working observed by the work study person with a picture of some standard level. So sabi dito, the standard level is the average rate at which qualified workers will naturally work at a job. Di ba ang kalimitan natin, ang ating basis ng perfection is 100%. Ano, hindi kalimitan lagi. Lagi pala. Ano, ang basis ng ating perfection or standard na yun yung basehan na pasa, yun yung basehan na perfect is 100%. So dito sa atin, standard rating, pwede siyang lumampas ng 100%. Kasi pwede naman talagang sobra-sobrang bilis. Ano, pero yung ating gagamitin na standard rating, yan tinatawag natin standard rating is 100%. Ano, so siya yung portion na talagang parang nandun siya sa point na yun yung talagang hindi yung sobra-sobrang nag-exert ng effort na pakitang gilas lang, pero yun yung normal niya. Mabilis na normal niya. Ano? So, yun yung pinaka-basis. Okay? So, ang mangyayari dyan, sige, diretso muna natin. So, sabi dito, if the standard pace is maintained and the appropriate relaxation is taken, a worker will achieve standard performance over the working day. So, standard performance is the rate of output which qualified workers will naturally achieve without overexertion as an average over the working shift, provided they know and adhere to the specified method and they are motivated to apply themselves to their work. This performance is denoted as 100 on the standard rating and performance scales. Yan. Once na, hindi ko kasi alam kung nakapanood na ba kayo ng mga operator na nagpa-process sa production.
Hindi pala nakapag-download ako ng video. Kasi kami, at least kami naka-experience kami sa manufacturing na makakita na yung normal na bilis nila, pero hindi siya yung sinasabi natin dito na talagang overexertion. Overexertion yung ginagawa. Kasi pag kayo yung first time na nakakita ng ganong speed ng operator, maaaring sabihin nyo na sobra-sobrang bilis or sobra-sobrang effort yung binibigay. Pero in reality, natural nila yun. Yun yung normal nila. Bakit? Bakit yun na yung normal na bilis nila? Kasi ang tagal na nila doon. Kasi yun ang sanay na sila kasi paulit-ulit lang naman yung process na yun. Kaya dumating na sa point na yung speed nila ay parang hindi na natin nakikita as sobra-sobrang ang tingin pala natin is sobra-sobrang bilis. Parang tinotodo yung bilis pero hindi siya. Normal nila yun. Kasi nga paulit-ulit na. Okay? So pag ganyan, pag daw hindi masyado over-exertion at nandun siya sa relax, kumbaga yun yung relax mood na din niya. Hindi siya yung hirap talaga. So 100% yung kanyang magiging standard rating. Okay? So doon sa ating wait. Alaga ba dito? So yun yung parang tinatawag na din natin na standard pace niya. Standard pace. Yun yung portion na pwede natin as basis ng 100%. Wait. So sabi dyan, the purpose of rating is to determine from the time actually taken by the operator being observed the standard time which can be maintained by the average qualified worker. So time study is concerned with speed at which operator carries out the work in relation to the concept of normal speed. So speed here means the effective speed of operation. So dito sa ating time study form, ano yung nilalagay nating rate? So yung rate natin na tukoy natin diyan is yung sa speed ng operator. So pag tayo nag-lab, sa akin, ako yung magbibigay ng magiging rating natin, standard rating. Kumbaga, yun yung magiging reference nyo kung ano yung gagamitin nating kung ano yung titingnan yung rating. Halimbawa, sinet ko na 100%, di yun yung pinaka-perfect at pinaka-mabilis na speed niya. 95% mid average. 90% mas mababa sa average, below average. Tapos 85% slow. Sumunod? 80, nasa 80 na ba ako? 80% very slow. Then 75% very, very slow. Parang ganyan. So ako yung magbibigay ng ganong rating. Yun yung magiging basis nyo kung ano yung ilalagay dito. Based doon sa observation nyo. Based doon sa naging nakita nyo during our lab. Okay? During our lab. So yan. Basta na tayo. So factors affecting rate of worker. So yung factors outside the control of workers, ito daw yung mga nakakaapekto sa trabaho ni worker, outside the control na niya. Wala na siyang control. Okay, hindi niya na kayang makontrol. Baga sadya na siya nangyayari. So variation in the quality or other characteristics of material used. So although they may be within the prescribed tolerance limit. So hindi naman nga nila control na yung mga materials na ginagamit nila. Basta ang control nila is paano nila ipaprocess. Kumbaga dadating sila sa production na nandun na yung materials. Okay, so hindi na nga talaga nila yung control.
So changes in the operating efficiency of tools or equipment within their normal life. So lagi naman, basta may pagbabago, may pagbagal yan ng kanilang trabaho. Ano, hindi naman yan, para yan sa trabaho eh. Once na mabago yung trabaho mo, hindi mo pa siya gamayin. Ano, so maapektuhan pa yung performance mo, maapektuhan pa yung iyong bilis ng pagtatrabaho. Okay? So wala talaga silang control, wala, nagbago. Minor and unavoidable changes in methods or conditions of operation. So yan na yung mga maliliit at hindi talagang maiiwasang pagbabago with regard sa halimbawa condition, sa environment, hindi na nila control yun. Ano? Variation in the mental attention for the performance of elements. So yung mental attention naman ng bawat operator, ano? So yung pabago-bago din. Okay? Then changes in the climatic and other conditions. So yun nga yung envy. Lalo na ang weather condition. Ano? So kagaya ngayon na iba yung ating weather condition, sa palala na yung init. Biruin yung parang kitang-kita, sa bagay dito pala malalaman. Kitang-kita yung changes ng ating environment. Parang hindi naman ng mga kabataan namin, hindi naman kami naabot sa point na nawawala ng pasok dahil sa sobrang init. Pero dahil ngayon, hindi na kayanin at madami ng bata nagkakasakit. So may mali na, parang nakakatakot na yung ating panahon ngayon. Hindi siya normal na nangyayari before. Mga malapit na ang doomsday. Char. Nagsisimula pa lang ako mag-mabait. Oh my God. Pero nakakatakot talaga. Hindi naman ganyan dati. Ha? Siya. Masasabi mo. Nice. Factors within workers' control. So ito naman yung kayang kontrolin. Ano? Yung acceptable variation, the quality of process or product. So yung pagtanggap ng isang operator kung okay ba sa kanya yung quality or hindi. Kasi di ba kung wala naman siya pakialam doon sa quality, so parang parang pasok na din yung pang-tatlo. Variation due to ability of mind, specifically attitude. Kung wala naman pakialam yung yung operator dun sa quality, ipaprocess ko pa din yan. Kung may nakita kong NG, hindi ko na aanuhin. Kunwari, galit ako sa company. Galit ako dun sa aming boss. Tapos nakita ko yung parts na pinarasis ko sa NG. Dediretso ko to, sawa kayo. So, nasa control, within control na siya. Basta ako'y makatarget ng output at ganun pa din yung aking performance. Bahala kayo. So, variation due to workers' ability. So, syempre, kung mas magaling, mas knowledgeable at trained yung operator, ay nandun din, nakadepende yung bilis at galaw, bilis at bagal ng isang operator. So, yun yung mga factors na kayang kontrolin ng isang worker. Worker. So, ito naman daw, yung optimum pace at which the worker will work depends on. So, physical effort demanded by the work. So, ito naman daw yung, kumbaga, optimum na, optimal pace na, optimal stage na yung worker daw ay magtatrabaho. Ano ba yung pinakamatindi ng itratrabaho? Saan daw nakadepende yung pinakamatinding itratrabaho na ni operator? So, physical effort demanded by the work, kung hanggang saan ba ang kaya nating tanggapin na physically ay kaya nating ibigay. So halimbawa, ano bang pwede ko example? Na kung wala, kung meron man ay pambayad ko ng So halimbawa kami, kunwari prof,
So, Kailangan namin tanggapin na dahil no choice naman kami, na magpauli-uli ng building. Parang ganyan. Next, the care required on the part of the worker. Yan. So hanggang saan ba ang kaya naming ibigay with regards sa care? Kung as a prof, halimbawa, kaya ba namin magturo ng walang bayad? Kaya ba namin pumasok ng walang bayad? Or hanggang saan yung kaya namin pwedeng ibigay sa mga students with regards sa patients, with regards sa effort ng other parts, training and experience naman, syempre nakadepende sa worker, nakadepende sa kanyang training and experience kung hanggang saan din ang kaya niya trabahuhin. Kasi alam naman trabahuhin mo yung hindi mo naman alam, hindi ka naman trained doon. Okay? So sabi dito, rating is always compared with the standard rating which may be taken as 100%. Yan. Magkakaroon tayo, kung mapapansin niyo dito, magbabago yung mga rating nyo dyan. Kailangan daw natin siyang i-compare sa ating standard rating. Yung magiging standard rating natin is laging 100%. So, ang mangyayari doon, wala pa pala tayo doon sa part na yun. Ang mangyayari kasi dyan, lagi natin siyang i-divide into 100%. So, lagi natin siyang i-compare kay 100% doon sa ating standard rating. Sabi dito, yung rating factor na tinatawag, it is the procedure in which the time study engineer compares the performance of operator under observation to the normal performance and determines a factor called rating factor. So, yun na nga yung ating R. So, para makuha natin si rating factor, kung ano yung rate na lumabas, i-divide natin kay 100, yun yung magiging rating factor. So, there are several systems of rating. Ito yung iba't iba nating systems of rating. Pero, i-discuss lang natin kung ano yung difference niya. Wala na tayong magiging computation dito na nakadepende sa system of rating. So, definition lang tayo ng iba't ibang klase or system ng rating. Una, yung tinatawag nating pace rating or speed rating. Okay? So, ito yung malimit natin or ito talaga yung ginagamit natin sa time study natin. Nakafocus siya sa how fast the operator, the motions involved. So the rating personnel observes the speed of movements of the worker against the standard expected speed and notes the relationship between them as a rating factor. So yan na nga, yan yung ating ginawang basehan na gaano kabilis. So speed from the word itself, nakadepende lang tayo sa speed niya. Wala na tayong other factors na tinitingnan. Okay, how fast. Okay, so yan yung pace rating or speed rating. So when we say naman Westinghouse system of rating, okay, so ano yung pinagkaibahan niya? Meron siyang kaakibat na value. Hindi siya yung nakadepende din sa speed. Siya ay meron percentage, at meron siyang equivalent na meaning dun sa percentage na yon. So, sabi dito, this system was developed by Westinghouse Electric Corporation and is based upon 4 factors. So, kung kanina ang atin ay about sa speed lang, sa bilis lang, meron siyang factor na kino-consider. Hindi lang about sa speed. Una, yung skill ni operator, yung effort ni operator, yung conditions, okay, kasama si conditions, yung temperature, smoke, noise, fumes, etc., tsaka yung consistency. So dito, makikita natin yung table kung saan per factor ay meron siyang equivalent.
Yan, nakadepende dyan yung rating. Kung yung skill ba niya ay pasok doon sa super skill or doon sa excellent, sa effort, mas matindi ba yung binibigay na effort or poor lang, environment and consistency. Ano, kung consistent ba niyang nagagawa yung trabaho niya din. So yan yung pinagkaibahan naman ng ating Westinghouse system of rating. Yung objective rating naman natin tinatawag, meron siyang kinoconsider din na mga factors corresponding to characteristics of operation. Yung amount of body use, foot pedals, by manuals, eye-hand coordination, handling requirements, and weight handle. Ano? So sabi dito, the speed of worker is rated. Ano yung itong sa objective rating parang combination ng speed. Anong combination siya ng speed at saka sasama pa tong other factors na to. Ano? So the speed of workers rated against a standard speed independent of job difficulty, and then an allowance is added depending upon the job difficulty. So bukod doon sa speed, meron pang mga sinasamang allowances with regards dito. Sa ilang factor ba yan? Yan sa 6 na factor na yan. Ano? Samantalang speed rating kasi, speed lang talaga. Ano? Pagdating natin kay synthetic rating, yan, ang pinagkaiba naman ni synthetic rating, meron silang tinitingnan na PMT system, yung predetermined motion time system. Ano, so meron din siyang table, hinanap ko sa wala akong makita, so baka nasa other books yun. So hindi ko na mapakita kung anong table yun. So yung magiging formula nila, pag synthetic rating ang ginamit, rating factor, yung time value taken from PMTS, o ano yung kukunin natin dun sa table na yun, divided by ano yung naging observed time niya. Ano, o ano man yung time value with regards dun sa rate nung operator, i-divide sa observed time. So yan naman yung sa synthetic rating. So bago tayo pumunta kay normal time, ipapakita ko yung saan ba gagamitin or saan ba related itong ating rating? Rating factor. So kung mapapansin nyo, more on nakafocus siya dun sa bilis, sa efficiency ng isang operator, kung paano niya matatapos yung isang trabaho, di ba? So dun siya nakafocus. So magagamit nyo yan or kailangan nyo siyang i-consider pag nag-FS na po kayo. So ipapakita ko kung saan nyo siya pwedeng magamit. Yan. So dito, pag nag-FS kayo, makikita nyo dyan, meron kayong efficiency ng man. So yan. Kailangan nating lagyan ng efficiency yung man sa isang araw. Ito naka-in hours siya. Ito yung isang buong araw. Ang available time na dapat na trabaho is 9 hours. Pero syempre lagi tayong may break time. Kaya 8 hours na lang yung total working hours per day. So bakit natin siya minultiply kay 90% na efficiency man? Kasi kailangan natin malaman kung ilang oras lang talaga nagiging efficient yung tao. Kasi 'di ba, hindi naman laging 100% na mabilis si operator. 'Di ba? Kayo, hindi naman kayo laging 100% na attentive sa klase. Hindi 100% na binibigay buong araw ang kanyang kabuuan. Hindi laging 100%. So yung tanong namin nung kami ay nagkaroon ng meeting, ma'am, ano bang pwede naming maging basis dyan? So sabi nila, si company naman daw, hindi naman daw napayag na less than 90% yung
bilis or efficiency ng worker or ng operator. Ano? So, ibig sabihin, nasa inyo ng decision kung kung 90 to 100 ang ilalagay. Pero syempre, hindi to lagi naka 100. So, hindi kami makakakita dapat ng 100 dito. Ano? So, case to case basis, kung ano yung pwede kasing maging basis din yun nito is yung pagbe-benchmarkan. So, when we say benchmark, yung inyong pwedeng pagkuhanan ng idea na same ng product nyo, same ng business nyo. So, kung sila ba ay ano yung percentage na nagiging efficient yung kanilang operator, pwede nilang maging basehan yun. Ano? Yan. So, ibig sabihin, sa loob pala na 8 hours, 7.2 lang ang pwede namin i-consider. Kasi itong hours na ito naman yung gagamitin nyo kung ilan yung kaya nyong capacity sa isang araw. Ano? Kaya nga sabi ko sa inyo, sana ay seryosohin itong ating mga topic na to kasi gamit na gamit talaga siya dito kay FS. Ano? Yan. So, what if naman meron kayong machine kasi itong ang nakalagay lang is man. So, ano bang difference ng man at kay machine? Si machine kasi, lalo na kung brand new, talaga napakataas ng efficiency niyan. Napakataas, napakabilis ng speed niyan. Yan yung kaya na 8 hours ay constant na ganun kabilis. Tayo kasing mga tao, pag sa umaga lang, ganado. Sa umaga lang, mabilis. Tayo ay napapagod. Tayo ay human being. Ang machine ang hindi. So, ang difference niyan, pag machine ang ilalagay, maaaring kasing aray sa pataas. Kasi, di ba sa pagtagal, mas nabilis si tao. Pero pag si machine, sa pababa dapat siya per year. Ano? Pwede mag-start si machine ng 98, pababa. Kuha ma'am. Akin lang, kumuha ka nga at pero hindi yan malaki. Lumay, matagal na din. Hindi naman sobrang tagal, pero mali. Mga adobo mali. Hoy, Eunice, kumuha ka ng madidin para ikay hindi sabog sa FS. Kasi for hours na decision right are critical role. Very critical. Kumuha ka man pang patalino. Dali naman. Teka. Kaya ano kong natalino? Kaya mo, kagaling na. Nagde-depends na yung kita ko nga yung video. Saraduhan mo, mangungunat. Parang ikaw makunat. Okay, yan. Ano, kasi di ba pag Sample size. Pero, kung equal sample size siguro, hindi ko alam sa kanila. equal sample size. Sabi nila. Pero hindi sir, mawala ka na. Baka nga. Hindi, si Sir Norman tsaka other panel na sakot nun. Yun is ako nagtatrabaho. Yan kaya hindi ako nagiging efficient. Dami commercial. Yan. So, balik tayo. So, pag machine, pwede siya mag-start kahit kung brand nyo, kaya nga yan ng 100%. Tapos, pababa na. Pababa siya. Bakit? Kasi syempre, sa pagtagal ng machine, sa pagbagal niyan, kaya siya nagkakaroon ngayon ng maintenance. Hindi kagaya ng tao na mabagal sa una sa pagbilis. Yun ay kapag kapag yearly ang naging comparison na mabagal sa pagbilis kasi sa ulo na nga talaga kahit pikit kayang gawin. Pero in a day ang pagtukoy, syempre, kung nakikita natin na sa umaga nga lang siya mabilis, hindi mo kayang taasan nga yung efficiency niyan. Yan. So, ibig sabihin 95%, 90
below 90 dapat hindi natin siya hindi below 90 ang inilalagay natin sa efficiency pagdating dito. Then meron pa kayong mapapansin na may yield pang tinatawag. So dito naman kahit 90% yung efficiency niya, hindi natin kayang masabi na 100% or 100, ito pala, hindi natin kaya masabi na 100% okay lahat ng output. Okay? So yung yield na nilalagay naman natin dito is, so yung kung 100 yung total production nila or yung capacity nila, times natin sa 95 lang yung good. Ibig sabihin, meron siyang engine na 5. Okay? So, parang yung, namang reason kung bakit nilalagyan natin, saan natin kukunin yung 95%. So, pwedeng dun ulit sa pinag-benchmarkan or assumption na laging 5% in a year, laging may NG. Kasi hindi naman nga siya laging perfect. Hindi laging perfect na, or depende din depende din sa halimbawa sa product. Kung yung product nyo ay madaling mapanis, lalo na kung food ang inyong product, so baka pwedeng mas madaming NG yung palabasin natin dyan kasi mas madaling mapanis. Yan. So, pinakikita ko lang kung saan ba natin, kung saan natin dapat kino-consider pag dumating sa point na kayo ay nag-AFS na kasi babalikan nyo talaga ang ating work measurement. So, i-consider nyo yung bilis, i-consider nyo yung mga NG para pag kayo gumawa ng ganitong prod schedule, di maalam. Alam kung saan, kung bakit gano'n, bakit yun ang kinonsider. Okay? Naalala ko nga pala, may halo man. May nagarayang ang isa. So, the first thing that you have to do is Yun, naalala ko yung paano kapag dalawa. Paano pag dalawa yung amin? May man at may machine. So, tinanong ko din yan doon sa meeting namin, ano po ilalagay? Parehas ba? So, kung ano daw yung mas mataas yung percentage. Kung mas mataas yung percentage ng machine, yun ang ilagay. Kung mas mataas si man kaysa dun sa machine, dahil lumang-luma na si machine, edi man ang ilagay. So, yan. So, sana tandaan nyo pa nga siya pag nag-FS na kayo. Nawa. Okay. So, ngayon, punta tayo sa computation ng normal time. Okay? So, yung kanina natin, sa time study form. So, ang formula natin ng normal time is observed time times nung rating. So, kung ano yung rating na nandun sa time study nyo, i-divide natin sa standard rating which is default na 100%. Okay? Ito naman observed time, nakukuha naman natin yan, di ba? So, for example, if an operator is judged to be working faster, so yung rating daw niya is 25%. And the observed time is 0.23 minutes. Then, ano yung normal time niya? So, magiging normal time niya, so yung observed time natin na 0.23 minutes, itatimes natin dun sa rating niya na 125% divided by yung ating standard rating na 100, meron tayong makukuhang 0.287 minutes. Pero tandaan, although 3 decimal places yung nasa ating lecture, pag exam, so 0.29 minutes. Laging 2 na lang tayo, ha? Huwag na itatanong sa exam, 2 decimal places. Okay? Minutes naman niya, so no need to no need to round up or isipin kung siya ba ay dapat whole number or hindi. So, yung observation lang yung kailangan natin. Iisipin nyo kasi siya, kung siya ba ay na hahati or hindi. So, dun siya nagiging whole number.
Okay? Yan. So, ang kailangan. So another example, so Aaron Berlongan, a marketing surveyor, takes an average of 10 minutes to complete a particular questionnaire. So yung observed time natin is 10 minutes. Okay? Huwag kakalimutan lagi din yung unit kasi doon nagkakamali. So Aaron's performance rating is 110% and there is an allowance of 15%. So yung ating rating is equal to 110%. So kung mapapansin nyo, merong 15% allowance. So tanong naman dyan is what is the normal time for completing this questionnaire? Since normal time lang naman ang hinahanap at wala naman sa ating formula yung allowance, hindi nyo siya papansinin. Kasi ang hinahanap lang naman ay normal time. Sa allowance kasi ay pang standard time lang. Okay? So, para makuha natin normal time, so observed time na 10 minutes, itatimes natin do sa rate niya na 110% divided by 100. So, meron tayong normal time na 11 minutes. Okay? So, walang paggamit kay allowance dahil pang kay standard time siya. So another example, Alvin Villegas sa Villegas Consulting Group takes 3 hours and 25 minutes to write an end-of-month report. So ang observed time natin is 3 hours and 25 minutes. So since alam nyo nang magkaiba yung unit niya, matik na i-convert natin itong 25 minutes into hours. So Alvin is rated at 95% of his work pace. So ang rating natin is 95%. And the office has a personal time allowance of 8%. There is no delay time or fatigue time. So what is the normal time for writing an end-of-month report? So may allowance ulit, pero dahil normal time lang hinahanap, hindi natin siya gagamitin. So ang ating normal time, convert natin yung 25 minutes into hours. Okay, kaya natin siya tinimes sa 1/60 minutes. Then yung ating rating na 95% over 100. So meron tayo ngayong 3.25 hours. Yan. So laging huwag kakalimutan ang unit. Okay? Huwag kakalimutan lagi ang unit. So, okay tayo sa rating. Normal time pala, normal time. Pa-thumbs up nga po, madali lang si normal time. So, multiply lang ng observed time at saka ng rating. Okay? So, punta tayo kay allowances. So, si allowances naman, tingnan natin kung may skip ako dito. Punta na dito na tayo. So work measurement policies and procedures should provide the detailed rational use for applying PF&D allowances. Ano yung PF&D? Personal, fatigue, and delay allowances. Okay? So sabi dyan, each allowance should be identified and quantified. Ayan yung mga ibinibigay nating allowance kay operator, kasi bukod dun sa speed niya na hindi naman niya ma-maintain ng speed within 8 hours, hindi din niya kayang tumayo doon ng 8 hours. Mayroong mga tao na hindi na kayang, pwedeng hindi na mag-CR, may mga tao na walang nararamdaman buong araw, pero impossible na hindi laging ganun. Kaya tayo nagbibigay ng allowances. Okay? So, sabi dyan, total PF&D allowances typically total 15%. Kalimitan daw, itong ating personal, fatigue at saka delay ay nag-i-equivalent sa 15%. Okay? So, kapag halimbawa dito sa FS, yan, kunwari, hindi nyo ma-determine kasi ito, hindi naman siya sobrang siya ay plan. Pero although i-actual nyo yung process, kunwari. Punta tayo, yan. Look, in-actual nila yung process ng pagbuo.
Pero parang kung mapapasin nyo, homemade yung process. So, kahit homemade yung process, ang iisipin pa din natin, pag bumuo tayo ng ganitong plano, pag bumuo tayo ng production schedule at plan ng business, ang iisipin na natin is pag yung actual na. Siyempre, yung actual, hindi na yung homemade. Hindi na yung homemade, nasa tunay ng facility, may equipment na, may mga manpower na. So, hindi na pwedeng pang homemade yung mga factors na i-consider. Okay? So, kapag ganyan na hindi nyo ma-identify yung allowances, kung ano ilalagay nyo dito, saan ba gagamitin tong allowances? Diba sabi ko kanina, standard time. Diba? So, tingnan natin. Pero wala silang standard time na naka-declare. Baka sa iba nilang... Ito kasi lumang papel. So, baka naka-declare ay dun sa last paper nila. Normal time lang yung pinakita. So, dito, dapat makita yung allowances. Okay? Kung hindi nyo dineclare yung allowances dito sa standard time, kung wala kayong standard time, pero imposibleng walang standard time. Okay? Dapat meron. Pag hindi nyo dineclare yung mga allowances dito sa standard time, dito nyo siya isasama. Pwede dito nyo ibawas or mas mababa yung magiging efficiency niya dahil hindi nyo kinonsider yung allowance kanina sa standard time. Okay? So, mas bababa dapat ito sa 90. Okay? Kapag naman kinonsider nyo na, so pwedeng ito yung hindi bumaba sa 90. Dapat 90 pataas lang siya. So dito, pwede nyo siyang maging reference or default. Not really default, pero at least may reference kayo kung bakit 15% yung inyong nilagay na allowance. Kasi based po sa aming lecture din, pero yung case-to-case basis hindi laging pwedeng yun ang gamitin. Pwede kasi kung ano yung actual, yun talaga ang ilagay. Okay? So sabi nga dyan, however, allowances may be higher or lower depending on the nature of the work. Yan. Kaya hindi pwedeng lahat kayo ay matik na 15% nga yung ilagay na allowance dahil nakadepende siya sa nature ng work. Baka halimbawa ang topic nyo ay nakabilad sa arawan tapos 15% lang ang nilagay na allowance ay iba. Kaya sabi dyan, nakadepende. Halimbawa, iba yung allowance ng nagtatrabaho sa naka-aircon sa allowance na nagtatrabaho dun sa labas ng environment, sa labas ng office, kunwari, sa field. Okay? So, iba. Case-to-case basis, nakadepende. Okay? So, dito, makikita nyo yung iba't ibang naka-detailed kung ano ba yung allowances ng personal. So, dito sa personal allowance, andyan yung restroom time, yung pag-drink ng water, yung break time na tinatawag dito. Sadya naman tayo may 1 hour break. Pero meron kasing mga trabaho na bukod sa pwedeng uminom, meron silang smoke time, meron silang other coffee time, pwede mag-coffee time. More on 5 to 10 minutes lang din naman yon. Isa pa palang naalala ko na meron sa manufacturing. Sa umaga ata o sa hapon, parang sa hapon, meron silang 5 minutes na pwedeng umubob, maipahinga lang ang mata, ang katawan, tapos tutunog na ulit, back to work na. Yan, so yan yung mga personal allowances na ibinibigay natin. Doon naman sa fatigue, under ng fatigue allowance, nandiyan yung gaano ka-hazardous yung inyong trabaho. Yung sa work posture naman, kung ang posture na inyong pagtatrabaho ay nakayuko lagi, nakatayo lagi, nakatuwad, nakadapa,
nakaupo, pero pinakamadali na syempre nakaupo. So, cleanliness din ng environment, yung dilim at liwanag ng pinagtatrabahuhan, yung init at lamig, yan, heating and air conditioning. Sa sobrang lamig din kasi, pwede din maka-apekto yan. So, yan naman yung tinutukoy natin na fatigue allowance. So, PFD. So, pagdating naman kay delay, so sa delay naman, yung pagse-set up at saka clean up or 5S. So, meron kasi mga company na sinasama si 5S sa talagang trabaho nila. So, parang sa setup pa lang, sa unang pag-chime pa lang ng 7 o'clock, yung 5 minutes doon nakalaan na sa 5S. So, yun din yung allowance na kasama. Yung ibang delay, minor machine maintenance, pag-check daw ng supervisor, tsaka referring to orders and files. So, ito yung mga delay allowance na isinasama din natin minsan, pero kapag walang mga ganyan, baka ito lang talagang dalawa ang ating i-consider. Kasi ito yung malimit. Ito yung malimit na allowances na na-encounter natin. Okay? Yan. So, meron pang special allowance. Kung mapapansin nyo, clean up same nung sa delay. Ito, startup and clean up, job cycle and complexity yung medyo may kahirapan talaga yung trabaho. So, kaya siya naging special kasi hindi din siya laging nangyayari, nakadepende. Para siyang special na allowance na ibinibigay. So, kung meron lang na ganun, na wala dito sa ating mga PFND na allowance, baka dito siya papatak. Kay special. Okay? So, sabi dito, meron tayong dalawang parts. We have 2 parts of fatigue allowance. Yung basic fatigue at saka variable fatigue. So dun sa basic, sabi dyan, the basic fatigue allowance is given to the operator to compensate for the energy expended for carrying out the work and alleviate monotony. So, sabi dyan, for an operator who is doing light work while seated under good working conditions and under normal demands on the sensory, 4% of normal time is considered adequate. This can be treated as a constant allowance. So, yung from the word na variable, and then basic muna tayo. So, sa basic, tinan nga natin kung may basic tayo dito. 228.8t squared divided by 8 kilos minus 700. Wala pala tayong example ng basic. Squared divided by 24. Ang alam ko, ang basic, itong personal allowance. Kasi basic talaga na ginagawa natin yan. Yung sa variable, yan, yung variable fatigue, nakadepende. May changes na tingnan natin. Meron ka tayo din yung variable. Parang wala akong variable dito. Wala nga. Special. Bigyan ko na lang kayo ng example ng mga variable at saka ng basic. Anong difference ni basic at saka ni variable? Wala pala tayo sa lecture. Wala nga. Sige. Dagdagan na lang natin to. So, normally daw, yung ating fatigue allowance, 4%. Normally lang. Pero nakadepende. Nakadepende pa din siya. Sa delay allowance naman, sabi dyan, ito daw yung mga delay na unavoidable. Hindi na talaga siya naiiwasan. Pwedeng ma-predict, pero pwedeng hindi din na pre-predict. Okay? So, ano ba sabi dyan?
So yung allowance na delay allowance should consider delays inherent in the job as well as the relationship between each job and adjacent job. So this allowance should not consider delays that can be prevented. So hindi siya magiging delay kung siya ay na-prevent. Hindi siya delay allowance kung kayang ma-prevent ng employee. Okay? 40 Para tayong mga ganda-gandang example dito. So, nandito lang natin, halimbawa, replenishing materials, rejecting non-standard parts, kasi talagang nagkakaroon tayo ng non-standard, making minor equipment repairs, yan, sadyang nangyayari talaga na nagkakaroon tayo ng problem with regards sa equipment, and receiving instructions. So, yan yung mga example natin ng delay. Yan yung mga unavoidable talaga. Kasi lagi naman talagang meron tayong NG na nangyayari. May mga instances na kailangan din natin mag-repair na equipment. Yung special allowances naman, so sabi diyan, those that consider elements that occur on an unforeseeable basis, yung hindi talaga nakikita na mangyayari siya. So, power failure. So, alam naman natin na pag-bottleneck at saka pagbawan atap. Hindi ko alam kung anong pangalan ng sa bawan na power interrupt na kuryente. Talagang magkakaroon ng power failure. Minor repairs to defective parts, waiting for a job assignment, obtaining job information from supervisor, unsuccessful hunt for parts or materials, machine breakdown of non-reportable duration. Those that consider elements that occur periodically, daily, weekly, and hourly. So, cleaning and lubricating equipment, work area cleanup. Yan. So, yan yung ating mga special allowances example na kino-consider din. Pero kalimitan, itong mga ganito, ginagawa din talaga siya sa other day na hindi makakagaya ng work area cleanup. So, ang ginagawa na lang nila sa walang pasok or hindi operating days siya ginagawa. So, kaya hindi na sila binibigyan ng special allowances kasi meron nang nakalaan na day to provide this activity. Yung cleaning and lubricating equipment naman, pinipilit nila minsan para hindi na nga siya pasok na i-consider. So, siya ay pinupull out or pinapalitan din ng iba para magawa yung ganitong mga process. So, dun sa types of allowances natin, we have this constant na under siya ni personal at nung si basic. So, si variable, since hindi nga siya constant, nagbabago. Si special, nandyan yung unavoidable, avoidable, extra, at saka policy. Aring policy, tayo. Sige. Pasahin na lang natin yan mamaya. So, yan yung mga kind ng ating ng types of allowance. Si constant at saka si special. So, pag pinagsama natin yung dalawang yan yung magiging total allowance na i-consider natin at itatimes natin kay normal time para makuha natin si standard time. Okay? So, yung other allowances, ito, bibihira na talaga natin yung ma-encounter. So, yan yung siya yung allowances na hindi pa din pasok dun sa mga nabanggit natin kanina. Contingency, additional allowance due to a problem with the task. May problema daw dun sa raw mats. So, not greater than 5%. Policy allowance naman, these allowances are intended to cover special work situations that are usually associated with wage incentive system. So, may connection kay pasahod. Training allowance, for workers whose responsibilities include teaching other new workers. Nadating talaga sa point na yung nagtuturo doon sa mga bago ay kapwa worker din. Sa learning allowance naman, yung mga baguhan. So for workers who are learning a new task or new employees who are just beginning to work.
So, yan naman yung learning allowance na tinatawag. Ah, So, ito yung mga reasons for lost time at work. So, dahil sabi niya naman, So, work-related interruptions, yung related siya sa trabaho mismo, machine breakdown, waiting for material or parts, receiving instruction for foreman, talking to co-workers about work-related matters, rest breaks for fatigue, cleaning up at end of shift. Kapag non-work related naman, yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng lost time, so yung personal needs na natin, restroom breaks, talking to co-workers about unrelated work, yan yung malimit na meron. Lunch break, smoke break, beverage break, personal telephone call. So yan naman yung mga nawawalang time kung bakit nagkakaroon na hindi related dun sa trabaho. Yan. Wait lang. Pahinga lang tayo, pahinga lang. Yan. Ang pagkuha ng SS. Ano ba? So, that will be 189.6 or 6 na lang squared over 6 plus siguro pas mga bukas ko mag-send or kung gabi ako mag-upload dito, pagpasensya na nila. Kasi hindi ko siya ma-edit na yung araw agad ko na kaya magtsasagain ko na lang yung gabi na i-edit yung agad. Ang 7. At saka i-up na siya. Square over 6 plus 171.2. 171.2 square divided by 6 close minus 710.20 squared over 20. Okay? And we'll have SSD pakisend sa ating chat box. 818 times check or natin na carry. Titingnan ko natin yung nakakasunod. Okay. Nandiyan pa ba si O5? Pa-confetti nga ako. Put down ng Confetti. kung wala po kayo na. Okay, nandiyan pa si O5. Toroto. Okay, let's go. Lapit na. Konti na lang. Okay, so kanina tapos na tayo sa normal time. So ngayon pupunta naman tayo kay allowance factor. So kung mapapansin nyo, pabuo na yung ating standard. Pabuo na si standard time. Kasi alam na natin paano makuha si normal. So dito, bago natin computin si standard time, alamin muna natin yung formula para makuha din si allowance factor. Anong allowance factor or AF? So ito yung allowance fraction or percentage. Kung mapapansin nyo, meron tayong dalawang klase ng allowance fraction. Ito yung allowance fraction na tinatawag natin. Ito yung allowance fraction or allowance factor, pwede na din yan. Ay hindi. Si allowance fraction is yung A. Si allowance factor yung AF. Okay? Yan. Ito ay A. Ito ay A. Yan. Para hindi tayo malito. So, ano yung difference? Ano yung difference ng dalawa? Kapag task or job allowance fraction, yan ay naka-focus lang dun sa task, dun sa element, dun sa trabaho lang. Trabaho lang na hindi sinabi na pang buong araw. Okay? Yung shift or work day, ito na talaga yung pang buong day, pang buong shift, day shift, night shift, all out the day. Okay? Yan yung difference niya. Okay? Ito, pang task lang, pang mismong job lang. Parang, para hindi tayo malito. So, shift,
case 1 or itong yung case 1 natin, ito si case 2. Yan. Ibig sabihin, pang job lang siya or pang task. And then, itong isa is pang whole day or pang shift. So, pag sa problem, hindi binanggit na siya ay whole day, hindi binanggit na siya ay shift. Ang default natin ay case 1. Okay? Pag walang sinabi sa problem, walang word kayo nakita na siya ay whole day, na siya ay shift, day shift, night shift, ganyan. Case 1 tayo kapag walang sinabi. Okay? So, wait. Anong gagawin natin para makuha si allowance factor? A1, B3, at A1, B4. So, magiging formula natin dyan is allowance, kung ano yung allowance factor na ating given over yung shift time, minus allowance time. So, yung A din natin. Yung ating shift or workday fraction, so ang ating mangyayari dyan ay allowance time lang over shift time. Okay? So, para makuha natin yung ating allowance, yung A na tinutukoy dito. So, yung ating formula naman, tama ba? Summation AB at yung kanyang NAP para yung Wait, ang gulo kasi ng presentation. So, para makuha natin yung AF, hindi ko tuloy alam kung ari AF baga o A. Wait lang ha. Kasi para makuha natin to, kailangan muna natin siyang, mali pa lang. Para makuha natin ang AF, kailangan muna natin kunin ito. Tama. So, ibig sabihin ari AF. AF kasi siya. Ay, yung AF. Tama lang. Medyo mahihirapan na klase kung kayo ay magkakopya. A, allowance fraction or percentage. So sana sa next na natin meeting. Naku, ang gulo-gulo ng presentation. Ang voice naman class, voice pasulong naman. Mag-ano na nga tayo, mag-problem na nga tayo. Para hindi tayo maguluhan. Mamaya ako babalik sa standard time ha. Para hindi tayo maguluhan, tayo. Arin po naman, hindi na naman natin kasi papasolve kasi dalawa lang. Kasi hindi naman naka-indicate kung AF or F. So, thumbs up muna, boys and girls, na kung Ay naku, sana pala binago ko na lahat to. natin ang heart shape girls kapag natama nyo. Wait lang ha. Ako biglang na hirapan i-discuss. Mag-example na tayo. So, the normal time for a task has been set as 33.9 minutes. So, yung normal time natin, given na siya na 33.9 minutes. So, total allowances have been set as 72 minutes. Yan. Dapat kasi, total allowance yung nakalagay dito. So, yung total allowance daw natin, so, yung total allowance, total allowance natin ay 72 minutes. Yan. So, total allowances have been set of 72 minutes in a 40-50 minute shift. Okay? So, 40-minute shift. So, siya yung tinutukoy natin dito na ito, yung shift time. So, yung shift time natin ay equal sa 450 minutes. 40-minute shift. So, determine the shift allowance. So, dito sa problem na to, given naman na ang hinahanap na talaga ay shift allowance. Compute the standard time from the shift allowance fraction and task allowance fraction. So, determine din yung standard production rate in number of task completion. So, ito, although wala siya dun sa equation natin, papakita natin kung paano kukunin ang standard production rate. So, ang una, hanapin daw natin si
shift allowance fraction. Yung shift allowance fraction natin is ito. Ano? So, yung allowance time daw natin kanina, meron tayong allowance time na averages at saka 72 minutes. Okay, so meron tayong 72 minutes over yung ating shift time na 450 minutes. Ano? 450 minutes. So, makukuha natin si allowance fraction. Okay? Pag nakuha natin si allowance fraction, so DAF nga siya. Yan. Pag nakuha natin siya, so parang ngayon pa lang, gusto ko nang kukunin naman natin ngayon si standard time. Pag kinuha natin si standard time shift, tama ka, compute the standard time from the shift allowance fraction. Pag nakuha natin si shift allowance fraction, ang magiging formula naman natin, wag na muna nga si standard time, allowance muna nga ulit tayo. Hindi ko pa nadidiscuss si standard. Kunin natin yung isa pa. Ano pa ba yung isang kinukuha? Standard time from the shift allowance, task allowance naman. So, pag kinuha naman natin yung task allowance, so allowance over shift minus allowance time. So, yung allowance natin na 72 minutes over yung shift time niya na 450 minutes, yan, minus 72. Okay? So, dito, although nakabanggit si shift, pinakuha pa din si allowance, si task allowance fraction. Ano? So, ang magiging sagot naman natin dyan, so yung 72 over 450 minus 72 is 0.19 task allowance fraction. Since meron na tayong mga shift allowance fraction at saka task allowance fraction ng bawat isa, pwede na natin makuha si standard time dahil meron na tayong given na normal time. Ano? Square divided by 2. Tapos, isusubtract natin sa kanya ang 710.2 square divided by 20. So, bago natin makuha si standard time, formula natin kay standard time is NT times AF. Pero itong si AF na to, si allowance factor natin, makukuha natin siya kung allowance factor task or allowance factor job, ang magiging computation natin dyan is 1 plus A. Ano? So kapag naman allowance factor shift or allowance factor day, ang magiging formula natin sa kanya is 1 over 1 minus A. Ano? So kanina, nung nakuha natin si allowance factor, yun yung gagamitin natin dito. Okay, so ang tawag sa kanya, pag nakuha na natin dito is allowance fraction. Ibig sabihin, hindi siya AF. Siya ay A talaga. Iba si allowance fraction at si allowance factor. Ay, kaya nang ang gulo. Si A talaga siya. A lang. Ito ay represented as A. A siya. Ito yun. Siya ay allowance fraction. Yan. Although allowance fraction naman yan nakalagay, ito yun. A. Ito yung kinuha natin dito. Okay? So, bago natin makuha si allowance factor, ito, yung si AF, kailangan makuha muna natin si allowance fraction. Nung nakuha na natin si allowance fraction kanina, 0.16, sasubstitute natin sa formula natin kapag shift. Ano? So, kaya nakaano na siya, naka-substitute na siya. 'Di ba? Si NT, normal time, times natin ng 1 over, ano sabi doon? 1 over 1 minus A. 1 minus A. Yan. So, kung mapapansin nyo, nakalagay kasi dito, minultiply na siya. Kaya siya naging 33.9 over 1 minus 0.16. Okay?
So makukuha na natin si standard time shift. So meron tayong 40.36 minutes. And then para makuha natin si allowance factor or si standard time, dahil nakuha na natin si allowance fraction na 0.19, ang magiging formula na natin is yung isa, yung addition lang. Ano? A plus 1 plus A. So mangyayari, so si normal time times nung 1 plus A. Yung A natin is 0.19. Normal time natin is 33.9. So meron tayong kalalabasan na 40.3 minutes. Okay? So siya ay ito yung ating AF. Yung AF, dito naman natin siya gagamitin kay standard time. So, we have these two case nga kung kailan ginagamit itong dalawang standard time. So, si standard time na i-add lang si allowance factor ay yung kay case 1 na pang job or pang task lang. So default natin kapag hindi sinabing shift or work ay itong case 1. Kapag may nakalagay na shift at work, itong case 2 ang ating gagamiting standard time. Yung 1 over AF. Okay? So yan yung ito yung default malimit kapag walang nakadeclare. So sabi nga dyan, allowance is given as a fraction of the normal time. Allowance is added to the normal time. Allowance sa case 2, allowance is given as a fraction of total work day when production time is not known. So yun yung ima-minus natin si AF kapag hindi nga given si production time. So paano naman makuha si standard production rate? So sa standard production rate, para makuha natin yung shift time, i-divide natin siya doon sa standard time ni shift. Standard time ni shift. Bakit kay shift yung ginamit at hindi dun kay task? Dahil ang hinahanap natin dito is task completion per shift. Kung ay task completion lang, edi yung isa. Yung isang standard time, aring 0.19. Hindi, ito palang 40.3 minutes ang standard time na gagamitin. So, per 50, huwag kakalimutan ang unit minutes divided by 40.36 minutes din. So, cancel, kaya wala tayong unit. Kaya 11.15 task completion per shift ang ating standard production rate. Okay? Yan. So, another example natin. Ito direkta ng pagkuha ng standard time considering nung allowances. Okay? Considering na yung allowances. So we have job elements A, B, and C. So ito yung ating mga cycle observation. Meron tayong 5 cycles. Ito yung observed time ng bawat elements per cycle. Okay? Then, meron din nakalagay na performance rating bawat elements. Meron tayong allowance factor na 15%. Okay? So, ang hinahanap natin dyan is standard time. Pero may reminder, delete unusual or non-recurring observations marked with asterisk. Tanggalin daw natin yung may asterisk. So, wala siya. Hindi siya kasama. So, compute average times for each element. Kung mapapansin nyo, ang observe time natin ay madami. Hindi pa siya kagaya nung kanina natin na meron tayong computed na. Computed na si normal time. So, mangyayari dyan, kailangan muna natin computin si observe time tsaka si normal time para makuha natin si standard time. Paano una natin gagawin? Kailangan muna natin kunin si observe time. Okay? Kasi ang meron tayo ay naka-per cycle pa. So, paano natin makukuha si observe time? Kukunin natin yung average observe time. Isa-summation natin ito, i-divide natin kung ilang cycle
yun na yung magiging average observed time per element. Okay? So, ano yung average time for A? I-plus lang natin yung time niya, 8 plus 10 plus 9 plus 11. Hindi natin isasama, sabi, wag daw isama, i-delete. Pero ang magiging cycle pa din niya is 4, hindi 5, kasi dinilit natin siya. Ano? So, 8 plus 10 plus 9 plus 11 divided by 4, meron tayong average time na 9.5 minutes. Same with B. So, dahil wala tayong dinilit, 2 plus 3 plus 2 plus 1 plus 3 divided by 5, meron tayong 2.2 minutes. And then yung sa C, so 2 plus 1 plus 2 plus 1. 2, 1, 2, 1 divided by 4, meron tayong 1.5 minutes. Okay? So, meron na tayo ngayong observed time ng element A. Meron na tayong observed time. Ayan, average observed time na ha. Meron na tayong average observed time ng C. Okay? Dahil meron na tayong observed time, pwede na natin makuha si normal time. So, ang ating formula ng normal time is observed time times rating. Okay? Since meron tayong performance rating bawat element, i-divide lang natin siya into 100%. Lahat yan. Kasi di ba ang ating formula is rating over standard rate. Ano? Yan. So pag dinivide natin yung tatlong yan into 100, meron tayong 1.2, 1.05 at saka 1.10. So yung OT natin na nanggaling dito, tsaka sa B at saka sa C, imumultiply lang natin sa rate. So meron tayong 11.4 for A, 2.31 for B, and 1.65 points para sa C. Okay? So since kung mapapansin nyo, bawat element niyan ay meron na tayong normal time, paano natin siya makukuha si standard time? Para makuha natin si standard time, isasummation natin itong tatlong normal time. Ano? So, i-add natin siya. Okay? So, ibig sabihin, doon sa ating time study, isasummation nyo yung normal time para makompute yung standard time per element. Ano? So, si standard time, yung 11.4 plus 2.31 plus 1.65, meron tayong total normal time na 15.36 minutes. Okay? So, dahil meron na tayong normal time, makukumpit na natin ngayon si standard time. Pag binalikan natin, meron tayong allowance factor, given na siya. Yun ang pinagkaiba doon sa kanina. Ano? May allowance factor tayo na 15%. So, dahil nga hindi sinabi na siya ay full day or shift, at pansin naman na nakatask siya or naka-job element siya. So, dun tayo sa default. So, yung default natin is normal time times 1 plus allowance factor. Ano? So, 15.36 minutes times 1 plus 0.15. So, meron tayong 17.66 minutes na standard time. Okay? So, ganyan yung pagko-compute ng ating standard time kapag ang given natin ay naka-per cycle at naka-per element. At hiwa-hiwalay pa si observed time. Okay? Malinaw ba O5? So, ganun yung pagko-compute kapag individual na meron tayong data per element at per observed time. Dito, pinakita lang yung itong slide. Dapat sa pauna pa siya. Dito makikita yung constant allowances, which is yung personal at saka basic fatigue. At ito yung equivalent percentage niya na inilalagay natin doon sa allowances. Ano, doon sa ating time study form. So kapag variable, nandiyan yung standing allowance na 2.
Abnormal position, slightly awkward, awkward bending, very awkward. Yan yung equivalent niya. Ano, kung may force naman at muscular energy, lifting, pulling, depende dun sa pounds, ito yung pwede nyong gawing reference na percentage. Nandyan yung sa light, atmospheric condition, noise level, mental strain, monotony, deusness. Ano? So, yan yung ating ILO recommended allowances. So, pag nag-time study kayo, pwede natin gamitin itong recommended allowances. So, another example ng ating standard time. So, the two steps in preparing chocolate candy bars are molding and packaging. So, personal fatigue and delay allowances are set at 15%. So, meron siyang given na ulit ang ating allowance factor na 15% ang molding at 15% din ang packaging. So the molding machine operators rated at 110%, so 110 daw ito, and the packer is rated as 80%. So magkaiba sila ng rate. So observed times per batch are given below. Determine the normal time and standard times for both tasks. So task din siya, ating standard time ay yung case 1. Case 1. So same nung ating same ng ating ginawa kanina, since siya ay may per cycle, tsaka per process or element, para makuha natin si normal time, i-average muna ulit natin itong ating mga observed time. So, summation nung ating observed time divided by 4. So, meron tayong kalalabasan na 29 minutes. Summation naman ng packing divided by 4 ulit dahil 4 cycles, 4 observation. Meron tayong 40 minutes for packing. Makukuha na natin si normal time. So, yung 29 minutes na observed time times nung rate ni molding na 110 divided by 100%, meron tayong 31.90 minutes. So, nakuha na natin si normal time. Si normal time, itatimes natin dun sa 1 plus 0.15 dahil 15% yung ating allowance factor. Same with standard time ni packing. Nung nakuha natin yung kanyang normal time, itatimes natin siya sa 1 plus 0.15, meron tayong 36.8 minutes. Yan. So, same lang din siya nung ating problem kanina. Wait lang. Mamaya na patapos na. Sa example natin, Caroline Barrett, a marketing surveyor, takes an average of 10 minutes to complete a particular questionnaire. So Caroline's performance rating is 110% and there is an allowance of 15%. So what is the normal time for completing this questionnaire? What is the standard time for completing this questionnaire? So, hinahanap si normal time at saka si standard time. Okay? So, dahil hindi din sinabi kung siya ay buong shift or buong day, so, case 1 ulit tayo. So, yung normal time natin, OT times RF. Rating factor pala, tama. So, 10 minutes times 110%, yung rate niya, over 100 is equal to 11 minutes. Then, normal time, 11 minutes times 1 plus 0.15, meron tayong 12.65 minutes. Yung next example natin, ito yung merong paggamit no shift. Yung shift standard time, yung case 2. Okay? So, a time study was conducted in an operation with 3 elements. Bakit 4 elements to? Ito pala. 3 elements. Cycle pala to. Each element was observed 4 times and the following table shows the recorded data. Determine the normal time, standard time for the operation for an allowance factor of 10%. So, given ulit si allowance factor natin na 10%.
So additionally, the allowance factor is taken as a fraction of the entire workday. Yan. So kapag ganyan na meron kang nakita, additionally, the allowance factor is taken as fraction of the entire workday. So case 2 tayo dyan. Ano? So yan yung 1 minus, so yung standard time natin ay normal time times 1 over 1 minus AF. Ano? So yan yung ating case 2. So, para makuha ulit natin, so meron tayong rating factor bawat element. Yan. Kukunin ulit natin yung summation, summation or average observed time. Average observed time ng bawat elements at bawat cycle. So, 1, 2, 3, 4. So, summation niya divided by lang ng 4 ulit. Makukuha natin yung average observed time. So, average time ng A, so 0.2 plus 0.3 plus 0.25 plus 0.23 divided by 4, meron tayong 0.25 minutes for the average observed time ng A. So, meron na tayong OT ng A. Then, average time ng B, plus lang din natin, divided by 4, meron tayong average observed time ng B. B na pala. Then sa C, 0.08, 0.05, 0.07, 0.09, meron tayong observed time ngayon ng C. So, nakuha na natin si observed time, makukuha na natin ngayon yung normal time per element. Yung ating rating factor, 1.2, 0.85 at saka 0.92. Ito na yung rating factor niya. Ito na yung observed time niya. So, observed time 0.25 times 1.2. Na-divide na natin to. Naka-divide na siya into 100%. Okay? Naka-divide na siya into 100%. So, OT times RF, 0.3 minutes. 0.17 times 0.0. Okay, kailangan ko na kausap turn ko ng mic. 0.85 ba to? Pag wala, 85 lang. heart 85. shape. Okay naman lahat. 0.17 times 0.85 is 0.14 minutes. 0.07 times 0.92, 0.06 minutes. So, meron na tayong normal time ng A, normal time ng B, normal time ng C. So, para makuha natin standard time niya, isasummation natin yung lahat ng normal time. So, 0.3 plus 0.14 plus 0.6, meron tayong total normal time na 0.5 minutes. Okay? Since ang tanong dyan ay standard time ng entire workday, substitute natin 0.5 NT, yung total NT, over 1 minus 0.10 dahil meron tayong allowance factor na 10%, kaya meron tayong magiging standard time na 0.56 minutes. Okay? Yan. So, any question with regard sa standard time? 3, 12. And lastly, para dun sa AB, 0.05, So, sa ating lab, 6, 12. hindi, parang sa lab 5 pa ata siya. Sa lab 5 pa siya magkakaroon ako ng rating factor tsaka allowances. Kasi kailangan ko muna pa-experience sa inyo din yung snapback bago tayo pumunta doon sa computation ng bawat element. So, pang lab 5 pa ata siya. Okay? So, may question ba dun sa ating computation ng standard time? O wala naman? comment kahit isa sa ibang section. Hindi nila pinapalitan. Wala naman. Kailangan sila ng comment doon. Okay. So, if wala nang question, a-upload ko na lang si Module 5 sa Google Classroom.
Tapos, next week, next Monday, yung ating lab, possible 2 lab na talagang gawin natin dyan. 212, 312. Kung magkukulang pala tayo, kung magkukulang tayo sa time, dahil 2 lab yung gagawin natin, baka 01 pala. saka ko na ipa-compute yung yung other computation. Kasi ang mahalaga ay may conduct muna siya, 12. tapos saka na lang i-compute din. Dahil kulang ng time. Sige. So if wala ng question, so thank you for attending and listening to 205. Sige, you can leave the Gmeet na. Yes.